Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa po sa atin. At sa umagang po ito ay hindi po tayo magkakapiling, hindi po tayo magkakasama upang tayo po ay magkaroon ng pagsamba sa linggong ito. Pagamat hindi po tayo magkakasama ay nais ko po kayong bahagian ng salita ng ating Panginoon upang sa ganoon ay hindi po tayo matakot sa nangyayari sa sitwasyon po natin sa mga oras na to. At tayo po ay manalangin sa iyo, aming Ama, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tunay po nagpapasalamat kami sa buhay kalakasan na patuloy niyo po pinagkakaloob sa amin, Ama. Salamat po dahil patuloy nyo kaming binibigyan ng encouragement sa mga salita po ninyo upang sa ganoon ay patuloy po kaming manampalataya, patuloy kami magkaroon ng pananampalataya na nagmumula sa inyo. Alam namin na sa inyo po nagmumula yung pananampalataya, kayo po yung author ng pananampalataya ng bawat isa po sa amin. Dakilang Diyos, dalangin po namin na kami po ay magsama-sama mag-worship at patuloy na kayo ay manguna sa buhay namin. Maraming salamat po sa inyo po mataas na papuri, pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Maraming na nangyayari sa mundong ito. Marami nang namamatay, hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Especially yung sinabi ko sa inyo sa Italy na 3,000 people die because of the COVID-19 na nangyayari po ngayon. And sa umaga pong ito, titingnan po natin yung mga bagay para paano ba tayo makakaharap o makaka-adjust sa sitwasyon na nangyayari sa atin. May tatlong bagay na dapat po nating gawin, na dapat nating panghawakan. Maraming mga nangyayari ngayon sa buhay natin na hindi maganda, subalit ito ay kalooban ng ating pong Panginoon sa buhay ng bawat isa po sa atin. Ano ang ating magagawa sa mga nangyayaring ito sa atin na hindi sa atin kundi sa lahat ng mga tao. Last week, tinignan natin paano natin ma-overcome yung takot sa buhay natin. Just continue prayer, trust to the Lord, and continue to worship Him. Even we are not na tayo ay magkakasama sa church building. At ano yung dapat natin gawin at ano yung magagawa pa natin para palakasin yung ating pananampalataya. Kaya po sa umagang ito, ang title ko po sa umagang ito ay Faith We Needed. Yung pananampalataya, kailangan natin ito. In Hebrews chapter 11, the author emphasized the people of yung mga tao na lingkod ng Diyos kung paano sila naging faithful sa ating Panginoon, and especially yung kay Abraham. He is the father of our faith. Dahil sa pananalig niya sa Diyos, ginawa siyang kaibigan ng ating Panginoon. Faith is equal to pagiging tapat. Pag tayo naging nagkaroon tayo ng faithfulness sa ating Panginoon, tayo nagiging tapat. At paano nga ba ito magiging tapat sa ating Panginoon? Paano tayo tataas yung ating pananampalataya? Tatlong bagay na nais ko pong ibahagi sa inyo patungkol po sa pananampalataya. Patungkol po dun sa ating pong tinatawag na faith. At alam naman natin na si Jesus Christ yung author ng pananampalataya, and our father of faith is Abraham. Kung paano siya sumunod dun po sa ating pong Panginoon, kung paano siya sumunod
na inutusan siya umalis dun sa bayan, iwanan yung kanyang pamilya, and insist, tumuloy pa rin po siya at sumunod po siya dun po sa ating pong Panginoon. Una, insurance in our faith. Bakit meron tayong kasiguruhan dun sa ating pong pananampalataya? Paano ba natin tayo makakasiguro na dun sa ating pananampalataya ay meron tayong kasiguruhan? In Hebrews chapter 10 verse 19 hanggang 25, let's talk about how o paano tayo mag-worship sa ating pong Panginoon. And makikita natin doon, sabi doon, therefore, brothers and sisters, since we have confidence to enter the most holy place by the blood of Jesus Christ, by a new and living way open for us, and through the curtain that is His body. And since we are living in the great priest over the house of God, let us draw near to God with sincere heart and with the full assurance that faith brings, having a heart sprinkled and cleanse us from the quality conscience, and having our bodies washed with pure water, let us hold unswervingly for the hope we profess, for He promised in faithful. And let us consider how we may inspire another toward love and good deeds, not giving up meeting together as some are in the habit of doing, but encourage one another, and all the more as you see the day approaching. Makita po natin na doon sa talata ng ating pong binasa, meron po tayong kasiguruhan. Ang kailangan mo lamang, kapatid, lumapit sa ating pong Panginoon. Sabi po doon sa bandang unahan ng ating pong talata na ating pong binasa, sabi dyan, draw near to God. Na ibig sabihin, kailangan natin lumapit sa ating Panginoon. Verse 22, let us draw near to God with sincere heart and with a full assurance of faith bring. Na ibig sabihin, may kasiguruhan tayo doon sa ating pananampalataya, kailangan lamang po natin lumapit sa Kanya. Bagamat meron po nangyayaring sitwasyon, meron nangyayaring trahedya, crisis na nangyayari, but it's still, we need to draw near to God, na dapat tayo ay patuloy na lumalapit sa ating pong Panginoon, patuloy tayong tumatawag sa Kanya. And sabi po nung author, with our heavy pure heart, sincere heart, and with a pure assurance that bring faith, having our heart sprinkled clean us from the guilty conscience, having body wash the pure water. Makita naman natin na kapag lalapit tayo sa ating Panginoon, ng assurance natin, magkakaroon tayo ng pananampalataya na mayroong kasiguruhan kung tayo po ay lalapit sa ating pong Panginoon, sa ating pong Panginoon. Pangalawa, in faith we have assurance that God is faithful in us. Doon po sa ating kasiguruhan na yung ating pong pananampalataya, ang ating pong Panginoon ay magiging tapat sa bawat isa po sa atin. Na lagi ang Diyos ay nasa ating pong tabi. Na ang ating Diyos ay patuloy na nasa ating side lang, na hindi tayo iwanan. Sabi diyan, point to consider, in our faith we have assurance that God is always in us. Na bagamat tayo po ay hindi magkakasama, bagamat tayo po ay meron pong binaba ang gobyerno, but still tayo po ay patuloy na mag-worship because God is with us. And second thing na gusto ko pong ibahagi sa inyo, in faith we are confident. Sa pananampalataya, meron tayong confidence. Sabi sa Hebrews chapter 1 verse 11, now faith is confident in what we hope for, and assurance about what we do not see. Sabi diyan ng Lord ay
doon tayo doon sa pananampalataya natin o doon sa ating confidence na yung mga bagay na hindi natin nakikita, yun yung ating pinapaniwalaan. Hindi natin nakita si Jesus Christ, hindi natin nakikita yung hangin, hindi natin nakikita yung mga bagay na hindi natin pinaniniwalaan natin. Kaya natin pinaniniwalaan to dahil yun yung sinabi ng author, sinabi ni Jesus Christ, mapalad ang taong hindi nakakita, subalit nananampalataya. Mas mapalad tayo mga kapatid, na bagamat merong sitwasyon na ganito, ay patuloy pa rin tayo nananalig sa ating pong Panginoon. Ang ating pananampalataya, magkakaroon tayo ng confidence na tayo ay patuloy na nananalig sa Kanya even we are not see. Na patuloy tayong magwo-worship, patuloy tayong mananalig, patuloy tayong magkakaroon ng pananampalataya sa ating pong Panginoon. At gaya po ng sinasabi ng Biblia, mas mapalad yung mga taong hindi nakakakita sa ating pong Panginoon. Even yung mga nauna sa atin, mga apostol na mas magagaling pa sa atin, mas marunong talaga sa atin. Ang sabi po ng Biblia ay mas mapalad yung mga tao na nananalig, subalit hindi siya nakikita. So, pananligan po natin, panampalatayaan po natin na magkaroon tayo ng confidence na even na hindi po natin nakikita yung ating pong Panginoon, even na meron tayong sitwasyon na nangyayari sa ngayon, and still, we are worship Him. We are faithful in Him. Na meron tayong confidence na nagkakaroon tayo ng confidence na meron tayo talagang Diyos na maalala sa atin. Point to consider mga kapatid, patuloy lamang po tayong magkaroon ng faith na mayroong confidence sa ating pong buhay. Alam naman natin na sa sitwasyon ngayon, minsan ang tao ay nawawala ng pag-asa. Ang huhugutan na lamang nila ng confidence na meron silang pananampalataya ay ikaw. Ikaw, ako, tayo na mayroong pananalig sa ating pong Panginoon. Third thing na gusto ko pong ibahagi sa inyo mga kapatid ay yung pong believe in faith. Magkaroon tayo ng paniniwala o pananalig doon sa ating pong pananampalataya. And sabi po sa Romans chapter 1 verse 17, for the gospel, the righteousness of God is revealed. The righteousness that is the faith from first to the last, just as written, the righteous to live by faith. So, tayo po ay mabubuhay dun sa ating pong pananampalataya. Maniniwala dapat tayo na dun sa ating pananampalataya, dun tayo nabubuhay. Dun sa pananampalataya natin, dun tayo lagi naandun. Sa pananampalataya natin, dun lagi tayo sa sandig. Dahil ang author ng ating pananampalataya, walang iba kundi si Jesus. In Matthew chapter 21, verse 21 hanggang 22, Jesus replied, I truly I tell you, if you have faith, and do not doubt, not only can you do what was done for the fig tree, but also you can see to this mountain, go, throw yourself into the sea, and it will be done for you. If you receive, you will receive whatever ask for in prayer. So napakalaga po na sinabi po ng ating po Panginoon. Alam niyo po yung istorya po nito ay paano po mananalig yung pong mga apostol. Paano sila maniniwala dun sa sinasabi po ng ating pong Panginoon dun sa mga apostol. Sabi po niya sa kanyang mga apostol, magagawa nyo yung ginawa ko. Yung hindi ko na pagbubungahin, yung fig tree, dahil walang pakinabang, magagawa nyo din yun. Kung kayo ay maniniwala dun sa inyong pananampalataya. Kung sasabihin mo na na yung bundok ay lumipat, lilipat siya. Yan yung pananampalataya. And sa ngayon, yung pananampalataya po natin, kaya po din natin. By faith, kaya po natin sabihin sa sarili natin na yung coronavirus ay matatapos na. Ang kailangan mo lamang
Believe. Manampalataya ka, maniwala ka. Sabi po ni Jesus Christ sa bandang huli, you will receive whatever you ask for in prayer. Sabi diyan ni Jesus Christ, ma-receive mo yung iyong dinadalangin, yung iyong pinagpe-pray, kung hihingi mo to sa panalangin. Ang kailangan mo lamang ay maniwala. Maniwala ka dun sa panalangin mo, na ito ay ma-receive mo na dun sa iyo pong buhay. Point to consider, sa ating pananampalataya, kailangan natin ay yung paniniwala. Yung paniniwala na ang Diyos ay gagalaw, ang Diyos ay kikilos, ang Diyos ay laging nasa atin, ang Diyos ang tutugon sa lahat ng ating pong panalangin. Doon sa pananampalataya na may kasamang pananalig, doon sa pananampalataya na merong kasamang paniniwala, at kasama yung panalangin, matutupad yan. Bakit? Kasi sinabi ng Diyos, anuman yung hingin ninyo sa pangalan ko, ay ibibigay ko. Kaya po, tandaan po natin mga kapatid, ang kailangan mo ay manalig. Ang kailangan natin ngayon ay yung pananampalataya. Na ito yung necessary na dapat nating gawin. Na dapat nating panghawakan yung ating pong pananampalataya. Kaya po mga kapatid, nais ko po kayong i-encourage na patuloy pong dagdagan. Huwag po nating hingin na magkaroon tayo ng blessing galing po sa Lord. Ang hingin po natin, maragdagan yung pananampalataya natin sa ating pong Panginoon. Dahil even yung mga yung kanyang mga alagad, ang gusto nila ay maragdagan yung kanilang pananampalataya. Sa akin pong pagtatao po, we as a Christian, we must need to have a faith in Him. Sa panahon ngayon, ang last resources ng tao ay yung Diyos. But in us, in our faith, God is first. Sa panahon po ngayon na nangyayari po, yung mga tao, ang last resources nila ay ang Diyos. Pero sa atin po, bilang po mga mananampalataya, ang first resources natin, walang iba kundi yung ating Panginoong Hesukristo. Kaya po doon sa pananampalataya na meron tayo, doon sa pananampalataya na meron ka, kailangan mo itong dagdagan. Even yung mga tao na nasa Biblia, Old Testament and New Testament, sila po ay merong pagkakamali. Pero they bumalik sila dun sa Diyos. Hindi sila tumalikod. And lagi nila sinasabi, dagdagan mo yung pananampalataya ko. In Old Testament, kung bakit sila ay tumataas yung kanilang pananampalataya, ang key, sila ay sumusunod sa Diyos. Sila ay nananalig sa Diyos. Sila ay patuloy na naniniwala sa ating pong Panginoon. Kaya po tandaan po natin, ang pananampalataya ang kailangan po natin ngayon. Ang kailangan po natin yung pananampalataya nagmumula sa ating pong Panginoon. Because Jesus is the author of our faith. Si Jesus Christ po yung author ng pananampalataya natin. Bakit? Sabi po sa Hebrews chapter 12 verse 1 and 2. Therefore, since we are surrounded a shots of great cloud of witness, let us throw everything that hindrance and the sins that easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out of us. Sabi diyan, verse 12, fix your eyes on Jesus, the pioneer and perfect our faith. For the joy set before him, he endures the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Sabi yan, hindi niya kinahiya yung mamatay siya sa cross. Hindi niya kinahiya yung siya ay mamatay doon. Alam naman natin na kakahiyan yung mamatay ka sa cross. Kaya siya yung naging author ng pananampalataya. Siya yung naging author ng ating pananalig, yung ating faith. Kaya po wala tayong ibang gagawin kundi let us fix our eyes on Jesus. So yun tayong tumingin kung saan.
Huwag na natin tingnan yung mga taong nakapaligid sa atin. At isa pa po mga kapatid, sundin po natin yung ating pong mga yung protocol ng pamahalaan, kasi ito po yung kagustuhan ng ating pong Panginoon. Na kayo ay manatili sa bahay at pangalagaan po natin yung ating pong buhay, dahil ito po ay para po sa kabutihan ng bawat isa po sa atin. Maraming salamat po. Pagpalain po kayo ng ating pong Panginoon. Let's pray. Sa iyo aming Ama, aming Diyos na lubhang makapangyarihan sa lahat. Salamat po Ama sa buhay, sa kalakasan na patuloy niyo po yung pinagkakaloob sa amin. Salamat po Ama dahil patuloy niyo kaming binibigyan ng encouragement. Salamat po Ama dahil patuloy niyo kaming hinahawakan. Salamat po Ama sa lahat ng biyaya na patuloy niyo pong pinagkakaloob sa amin. Dakilang Diyos, dalangin po namin na sama-sama po namin dalangin na meron pong nangyayari sa mundong ito na coronavirus o COVID-19. Hiling at dalangin namin, dakilang Diyos, panguna kayo sa bawat bansa na namumuno sa bansang ito, sa mundong ito, especially sa aming pong mahal na Pangulo. Dakilang Diyos, dalangin po namin na yung kanya pong ibinigay sa kanya na atas, na meron po siyang special power para po sa pamunuan muli o maano niya yung kung ano yung dapat gawin sa aming pong mga kababayan. Dakilang Diyos, dalangin po namin na magkatulungan po sila upang sa ganoon ay patuloy po silang maalaman nila kung ano yung dapat gawin para po sa mga kababayan po namin. Dalangin ko po, dakilang Diyos, sa mga kasamahan po namin sa iglesia niyo po sa Dako ng Santissima. Dakilang Diyos, dalangin ko po na sila po ay patuloy niyong hawakan. Alam namin ng iba sa amin, ng iba sa kanila ay hindi na nakakapaghanap buhay. Dalangin ko po na patuloy niyo po silang i-provide yung lahat ng pangangailangan po nila. At dalangin ko po, dakilang Diyos, na kayo ang sumama at manguna sa buhay nila. At dalangin ko po na yung pananampalataya na meron po sila ay patuloy nyo pong ragdagan. Nang sa ganon ay patuloy po silang tumingin sa inyo. Dalangin ko po, dakilang Diyos, gamitin nyo mightily ang aming pong punong bayan, ng bayan ng Santa Cruz. Mula po sa kanya hanggang sa bise, hanggang sa konsehales, at bawat namumuno po sa bawat barangay. Gamitin nyo sila mightily upang sa ganon ay matulungan nila yung kanila pong nasasakupan. Lalong higit sa ama ng bayan ng Santa Cruz. Dalangin ko po na patuloy nyo po siyang panghawakan, iiwas sa anumang karamdaman. At ngayon pa lamang kiniklaim na namin yung victory na ang coronavirus na to ay masusugpo na sa pamamagitan po ng aming panalangin na meron pong pananampalataya. At dalangin din po namin, dakilang Diyos, ang bawat isa po sa amin, ang iglesia niyo po sa dako po ng Santissima at sa buong Church of Christ ng Santa Cruz. Patuloy nawa kayo ang manguna. Nawa hindi ito maging hadlang upang sa ganon ay matigil yung pag-worship, kundi ito yung maging bunga ng patuloy po namin pananalig sa inyo. Dalangin din po namin, dakilang Diyos, na magsama-sama pa rin po kami upang sa ganon ay patuloy po kaming manambahan, patuloy po kaming maglingkuran sa inyo. At dalangin po namin, dakilang Diyos, na samahan nyo kami sa aming pong buhay. Kayo manguna sa amin, at lahat ng bagay alam namin na meron kayong authority, meron kayong kapasyahan. At alam namin na ang bawat isa po sa amin ay ginigising nyo upang sa ganoon patuloy kami manalig, patuloy kami manampalataya. Maraming salamat. Pagpalain nyo po ang bawat isa sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po sa bawat isa and ingat po.